dismaya dito po sa sistema po ng ating pong mga papatupad na proyekto and the role of COA para po doon sa pagbabantay nga. Alam natin, ang COA kulang sa tauhan. Alam po natin, yung dami rin po ng kanila pong mga sinasabing mga reports na dapat na gawin and including yung mga ruling po on disallowance. Pero bago yan, girl, may sinasabi si Sir Julius Corpus na nagkamali daw siya. Patay. Kawawa naman yung number nung kanina. Nagkamali ako sa anunsyo. Oo. Na Naku binigay po. kong number. Kaninong naman, number Ted. kaya yan malamang nakatanggap na ng kung kani-kaninong sumbong. Sige, Ito po. pasensya na po dahil yung pong in-announce ng Sorry taong po. gobyerno. Sige po. Okay, Hindi sige. po namin kasalanan. Anong number talaga? Ang number na Ang old tawagan? number daw pala yon. Ito na po ang number na bago. Kung kayo'y may Sige. sumbong, May Viber din. meron din. Sige nga, 09, tawagan natin. Inonote ko na yan na number na O yan. sige, 0917-187-0347. 0917 0917. 187-0347. Pero dahan-dahan po, please. 0917-187-0347. Good morning po, Regulatory Board. Oy, may sumasagot na. Ito Sino na siya. Sa regulatory. Good morning po, Regulatory Board. Yes po, good morning po. Ayan. At trinay lang po namin kung gumagana na. Bale, sasagot. Ito po ang hotline para sa mga may reklamo. Para po sa toll, NLEX, SLEX at kung saan pa po yan. Yes po. Apo. 20. Anong oras kayo bukas? Anong oras daw po kayo bukas? Ang office hours po ay 8 to 5 po. Pero po, sa Viber po, pwede naman kayo po mag-Viber. Pwede naman po kayo mag-message po sa Viber po natin. Sasagot po yan po. Hindi, yan number na yan Ito ba? na yon. Ito mismo. Yes po. Yan, Yes po. yan din yung Viber number na to? Oo, same number. Okay, sige. Same number po, Oo. yes po. 8 to 5 lang ito, may sasagot. Yes po, sir. Yes po. Yes Opo. po. Pag 8 to 5 po. 8 to 5 lang. Kapag po Sabado at Linggo o holiday, may sasagot po wala. Meron po naman po sasagot po. Opo. Sino po yung may hawak ng teleponong ito mismo? Kayo lang ho ba o meron po kayong team? Sa ngayon po, ako lang po muna ang sasagot po. Ako po si Don po. Ano pong name natin, sir? At ano po ang inyong designation sa TRB? Ako po si Eldon po. Ako po yung kanilang digital media public assistant team po. Ayun. Okay. Eldon from Digital ng TRB. Okay, sige. So, Oo. ganito Eldon ha? Oo. Ikaw may hawak ng teleponong ito. As in, ikaw lang. Okay, sige. So, opo. Sa ngayon po, ako po naka-assign po dito sa phone po ito. Pero meron po akong team na pwede rin po sumagot po dito sa phone po. Meron, iyan po. Hindi, kasi isa lang number ito, isang telepono, di ba? Yes po. Okay, sige. So, pakisabi na lang na nag-aabang kami sa binabanggit ni Ginoong Corpus na magdadagdag ng, kumbaga parang call center ba? Kasi baka kadagdag sa Kulang ina, ang isa. Totoo. i-announce kasi namin yung telephone number na to. Ito ba yung telepono pag-aari ba ito ng TRB o sa'yo? Pag-aari po ito na amin po ahensya po. Okay, sige, okay. I-announce namin to araw-araw, mayat maya. Baka kabugbugin ang tawag, ha? Yes po, meron po sasagot po ako. O, sige. Subukan ko bukas madaling araw, mga alas 3. Ikaw naman. Eldon. Hindi, bukas nga. Oo, sa bagay. May mga bumabiyahe naman talaga niyan. Buong Di ako araw yan. nagbibiro. Sige. Oo, maraming salamat, Sir Eldon. Wala naman po. Thank Salamat you. po. Thank you. Ayan. Anong number ulit, girl? Ang number ulit para po sa mga may reklamo sa mga dadaanan yung toll. Ito po ang TRB hotline 0917-187-0347 and look for Eldon. Okay. Salamat, Eldon. Thank you for answering our call. Ito lang po, no? So may sinasabi si Secretary, di ba? Ilang libo ito na kinakailangan nilang isa-isahin. Anong papel ng COA? Assuming po may COA. Yung COA, yung prosesong dadaanan ng audit niyan, pagka tagal-tagal, pagka haba-haba at laging late.
Kapag po may question doon sa COA report, doon po sa pagpapatupad ng proyekto, yung mga nasasangkot doon, may pagkakataon pa na questionin yung report, di ba? Usually po, meron silang notice of disallowance. Mali ang ginawa ninyo, isoli nyo pera, pagbayarin nyo yung kontratista. Ilang taon bago po ma-resolve yung petition o question sa notice of disallowance. Magandang case study itong nilabas ngayon ng COA. Meron po silang inilabas mga kapatid, na desisyon doon sa petisyon ng DPWH Davao City Engineering Office sa naging notice of disallowance ng COA sa naturang syudad. Ang halaga ng proyekto ay 12.7 million pesos road rehabilitation project. Ang sabi po ng COA, mga kapatid, hindi denied ang inyong petition para sa inyong pag-question sa inilabas pong notice of disallowance. Ang halaga po ngayon, lalabas barya lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito by the hundreds of millions, di ba? Ang tanong, kailan Kailan? yung proyekto? Kailan yung proyekto? Ang sagot, mga kapatid, ang proyektong ito ay taong 2010 pa. Ha? So 2010, ngayon po ay 2025. After 15 years? After 15 years po, magmula mga kapatid ng nagkaroon ng question sa proyekto. 15 years! Oo, 15 years. Hindi pa ito final. Kasi may pwede pa itong pumanik, mga kapatid, in the end, sa Supreme Court. Ang pinag-uusapan dito ho ay ang desisyon nga ng COA na kinakailangan daw po na magsauli ng pera itong mga engineers na ito, pati ang kontraktor si E. Garjola Construction, EGC. Ito ba rin yun? Yung Garjola ngayon na nasa sangkot dito po sa ilang pong mga proyekto ng DPWH? True. Mga kapatid, 2010 pa. At ang nakapirma dito sa 17 pahinang desisyon ay si Chairperson Gamaliel Cordoba. At yung dalawang commissioners na si Roland Cafe Pondok at itong si Mario Lipana. Tanong lang po, kailan pumirma dito si Lipana? Kailan ho ba talaga ito na-resolve itong naturang usapin? Kasi si Mario Lipana, sinasabi ngayon, naka-leave daw. Medical leave. Ang atin po lamang, with all due respect, at sabi nga, kapag po nagsabi na yung tao na may sakit, maluba ang karamdaman, we have to treat him, in his case, with compassion. Bilang kapwa-tao. With all due respect, di po ba? Ang tanong lang ho namin dito, total naman ho, si Ginoong Lipana, ngayon daw ay naka-leave. Ang tanong lang natin dito ho ay kailan niya ito pinirmahan? Kailan pa talaga naglabas ng desisyon? Bakit kahapon lang halos nilabas ng desisyon?